Mabuhay! Welcome to my channel, Japes TV. And today, I want to share with you guys how I started to stan Mahalima or SB19, the P-pop kings as we call them. Actually, hindi ako supporter from the very start. For those who know SB19, I know you knew that they really became viral nung Go Up era nila, especially nung time na naglabas yung dance practice nila and it was shared in Twitter and now X. Nag-blow up siya and nakilala sila. That time I already heard about them pero hindi ko talaga sila ganun binigyan ng oras. One thing is hindi ako mahilig talaga sa upbeat na songs. Yung hindi rin ako sobrang fanatic ng K-pop. Although I'm a big fan of K-dramas. To cut it short, hindi ko talaga sila bet. Consider ko sila as novelty kasi back in the days na pag yung kanta ay may English and Filipino sa lyrics, ang dating sa kanya is informal and classification sa kanya novelty, just like yung mga songs ni Yoyoy, ni Willie, Sex Bomb, magandang type, and they were considered as novelty. Ayun, yung Go Up, for me back then, I considered it as a novelty song. Although aware na ako na may grupong SB19 and they are K-pop like kasi P-pop was not a thing pa back then. Maybe it does exist. Wala naman talagang nagsiseryoso sa kanya. Walang gustong tumahak sa P-pop na genre, kumbaga. Pandemic era. Mag-isa lang ako dito sa Laguna, sa bahay ko. So, I was not able to go out. Means of communication lang talaga is through social media, sa family, sa friends. Then, nag-decide yung mga friends ko and me na live streaming application. That time it was Uplive para mag-band, para hindi kami mabore sa bahay. I was so glad na I was able to work from home. So after work, wala na ibang gagawin, diba? So I spent it with my friends in live streaming app, which is Uplive. And we band there. Kahit pa paano, that time nakatulong talaga sa mental health namin. Kasi we're able to catch up with friends pa rin eh. Although wala talagang physical na activities and physical na bandings. So we spend it more on social media. Nauso din nung time na yon yung mga BL or Boys Love series online. And I think it's for Philippines, ang pinaka unang nag-boom talaga na BL is yung decent yung sorry for the term decent. But I mean yung hindi siya pucho-pucho. Naging maganda yung pagkakagawa sa kanya. It was Game Boys, starring Elijah Canlas and Kokoy De Santos with of course Kitch Minamoto. So that series actually weekly lang siya o one episode lang siya pero sobrang na-hook kami that time ng mga friends ko sa panonood nun. If you're familiar with the show, for sure kilala niyo si Cairo and Gabriel and Kyril na ship. Sobrang relevant niya. Ang setting niya is pandemic also. Kaya naging instant star talaga ng si Kokoy and si Elijah. And also the other cast members ng show. Aside from that, meron din iba like gaya sa pelikula, maganda din yun. Anong connect? Ba't naging BL at naging online streaming yung pinag-usapan? Back sa SB19, no? Kasi itong Game Boys, after one season, nagkaroon sila ng teaser for the movie version. And ang ganda-ganda nung teaser. Tapos may song doon na unfamiliar for me na ginamit as soundtrack. And that song was Hanggang sa Huli by SB19. Sobrang, alam mo yung every time pinapanood ko yung teaser or trailer ng Game Boys the movie, sobrang nangingilabot ako. Bakit
But ganito yung effect sa akin ng song na to. I mean, I've never been into any relationships naman. Pero sobrang tugma kasi yung lyrics niya dun sa story ng Game Boys. Sa sobrang siyang sobrang unconditional love kasi. At the same time kasi yung pagkakakanta din. Sobrang galing ng delivery. Sobrang yung emotions punong-puno. Sobrang ewan ko anong parang na-hypnotize ako sa song na yun. I didn't know na SB19 ang kumanta ng song na yun. So, when I researched, nagulat ako na ang kanta is from SB19 and it's a boy group. Lima yung kumakanta nun. At ganun sila kagaling kumanta. Ganun sila ka-emotional kumanta. Sobrang na-amaze ako. So from there, the rest is history na. Few months after that, I think nag-release sila ng Mapa na song, and then super hit din yung Mapa, and hindi pa naman talaga ako nun super stan nila, pero I'm already getting to know them. But since sinabi ko diba na nag-online streaming kami, which is yung App Live, so banding namin dun, kumakanta-kanta kami, although hindi naman kami talaga singers. And lagi kong kinakanta is yung Hanggang sa Huli nga, and then paulit-ulit lang yun every time. So after some time, I got yung another song nila, which is yung Tila Luha. So, yun pa. Again, yung Tila Luha. Kung sobrang nalubog na ako dun sa Hanggang sa Huli. Yung Tila Luha naman, grabe naman yung niluha ko din dun sa song na yan. Yan yung next na super favorite song ko ng SB19. And parang siya yung parang cement ng pag-i-stand ko talaga sa SB19. Sobrang ballad lover talaga ako dahil pinalaki ako ni Ate Regine Velasquez Alcacid sa mga ballad songs niya. So, these boys can deliver ballad songs effortlessly. Sobrang ganda. Sobrang ganda ng mga songs nila. Kaya, na-cement talaga ng Tila Luha yung pag-i-stand ko sa kanya. Sobrang lunod na lunod ako sa SB19 noon. So, lahat ng songs nila, in-stream ko na sa YouTube. Hindi ako agad-agad sobrang updated sa mga ganap nila. Pero, more on backtracking sa mga previous recordings nila. And yung mga vlogs nila. And interviews. Hindi ako into pop. Because of SB19, na-embrace ko yung genre ng P-pop or ng pop, yung upbeat na songs. Sila yung nag-open ng mind ko. Dati hindi ko rin gusto yung mga may rap, dahil sa kanila na learn ko na i-appreciate ang genre ng rap and even hip-hop. The more na kinikilala ko sila by watching like Casual Chat, diba? So by the time kasi na makilala mo pa yung SB19, yung background nila, how much they have worked hard, how much they have fought for their dreams, and how much they have sacrificed. It's impossible na hindi nila makuha yung admiration. Siguro the least you can give to them is respect, kung hindi ka man maging instant fan ng SB19 when you get to know their story. Ako, hindi lang respect ang nakuha nila sa akin. They've got me as a fan. I'm a late bloomer in terms of being a fan, or as an 18. Yung very first na experience ko ng live performance ng SB19 was during their Wyatt concert kick-off sa Araneta Coliseum. Minake sure ko talaga na makanood nun kasi babad na ako sa kanila online eh. So I got to go out and see them live. I'm a concert goer also. Pero yun nga, sabi ko nga is I'm Ate Reg fan. So sanay ako na pumunta sa ballad na performances ni Ate Reg. Although may mga rock performances naman si Ate Reg. Pero si Ate Reg mag-isa mag-concert pero kaya niyang punuin yung entire Coliseum
ng boses niya lang yun. Pero itong voice na to, they're also able to capture the audience mula sa VIP man yan or kaduluduluhan sa Gen Ad. Kaya nilang i-capture yung attention mo the entire show dahil sa sobrang galing nila mag-perform. Total performers. Sobrang ganda. And from there, dahil na-experience ko na nga sila ng live for the very first time, I made sure na mga future concerts and events nila, as much as I can attend, kailangan lumabas ako and pumunta. Non-negotiable yung work. Work is priority. Pero on my weekends, pag may ganap ang SB19 na kaya kong pupuntahan ko. May it be sa group or kahit isa sa mga members lang. Kung kaya kong pupuntahan ko. Ganun ko sila kamahal ngayon. Mahal ko sila. And bakit nga ba lunod na nunod din ako sa kanila? No? Hindi lang dahil sa talent nila, kundi dahil sa ugali nila, sa values nila. I feel na sila kasi yung nagre-represent ng values ko bilang tao. So, I'm rooting for them. I'm rooting for their success and to be more successful pa. Hindi lang yung pangalan nila yung dala-dala nila. They are making sure na kasama yung pangalan ng bayan natin, ang Pilipinas. Bilang isang Pilipino, ipinagkakatiwala ko talaga sa kanila na sila yung magdala ng bandera natin sa ibang bansa. I know and I am sure na hindi ako mapapahiya or hindi tayo mapapahiya sa SB19. Ang dami na nilang na-achieve, dami na nilang napuntahan, dami na nilang performan. Pero nakikita mo yung drive nila, andun pa rin. Hindi sila napapagod. Kaya bilang fan, ganun din ako, hindi din ako mapapagod. Kami, tayo, as 18, hindi tayo mapapagod sa pag-support sa kanila kasi hindi pa tapos yung mission nila. And that is to introduce to the world P-pop. Yeah. Our very own P-pop. Sa start, I considered them as novelty. I know hindi lang ako yung ganun. Even ibang tao din, ibang Filipinos, I know ganun din sila. Mababa, maliit ang tingin sa P-pop back then. Pero dahil sa SB19, marami ang naging open mind. And ngayon nga, sobrang bukas na talaga ang tao sa P-pop genre. Kaya marami na yung rising stars sa P-pop industry. And nakakatuwa kasi ang dami palang talented Filipino. Kayang makipagsabayan internationally. All they need is a chance. Bigyan natin sila ng chance na makita, mag-perform, and mag-showcase ng talent nila. Which is ganun yung ginawa ko sa SB19. When I gave them a chance, they proved me na they have what it takes. They have the talent. And more so, they have the attitude, the character to be superstars. They're worthy of emulation by the current and the next generation. Kaya sobrang worth it yung pag-i-stand ko sa kanila. Hindi lang yung sarili nila yung dinadala nila sa success. Gusto talaga nila mahatak din ang other P-pop groups or OPM as a whole. Gusto nila mag-succeed and makilala internationally. Kasi nga, OPM, sobrang colorful niya. It's a composition of different genres of music. So, it's all Filipino music. Kaya, sobrang colorful niya and OPM deserves to be heard by the world. And thank God SB19 is working hard to promote OPM and P-pop to the world. Hindi na ako masa-surprise in few years or even months probably more and more P-pop groups will be known internationally, and I know they will succeed kasi Filipinos are hard workers, not only talented, but they have the heart, they have the passion to pursue their dreams.
Salamat Mahalima, salamat sa inyong musika. Salamat sa inspirasyon na inyong bigay sa akin, sa amin ng mga fans nyo, at sa iba pang mga tao, ibang mga dreamers katulad nyo na mga nasa P-pop industry. Ipagpatuloy nyo ang inyong ginagawa, padayon, and conquer more territories in terms of your talent. Keep creating music that inspires the heart of the people. Show us more what you've got. We're ready to listen. And the world is ready for you now. Sobrang proud ako sa inyo bilang isang fanboy. And hindi man ako family, pero thank you for making me feel that what you are achieving, I am or we are a part of it. Salamat sa pag-alay sa amin ng inyong mga success. Salamat sa patuloy na pagbigay sa amin ng inspirasyon. Salamat sa patuloy na pag-angat ng pangalan ng Pilipino at pangalan ng Pilipinas sa ibang bansa. Thank you for opening the doors and paving the way for the Filipino talents. Sobrang excited ako sa inyo sa mga upcoming projects nyo. Itatry ko na mapuntahan yung mga events nyo hanggat kaya ko. I'm rooting for you always. This weekend, I'm actually looking forward to watch the documentary film about pagtatag. So I'm very excited for that. I know babaha na naman yung luha while watching the movie, pero ituloy pa rin kasi hindi ito luha ng lungkot, hindi luha na bunga ng inspirasyon na dala nyo sa amin, and hindi yun matatawaran. Sobrang salamat kasi positive impact kayo, hindi lang sa akin kundi sa iba pang tao. Tandaan nyo yan, priceless yung inspiration and warmth na dala nyo sa puso ng bawat Pilipino. Continue to pray na bigyan niya pa kayo ng lakas and igagaling sa craft nyo. Maraming salamat and see you soon. Mahal ko kayo, Mahalima ko.